kain tayo. Ang ulam ko ngayon ay adobong manok. Tira namin kahapon ng kasama ko dito. Shout out kay Ate Malo dyan. Super guys, ang sarap niyang magluto. Sabi ko nga sa kanya, pag uwi niya sa Pilipinas, magnegosyo siya ng kahit yung kalendarya lang na maliit kasi masarap siyang magluto. So, dito sa amin kasi wala kaming mga day off, hindi kami nakakalabas. So, nag-order ako sa online ng toyo at saka suka. So, ito, nag-adobo siya. So, kain tayo. Mag-video ako ngayon kasi masarap yung ulam ko. Thanks, God. Yan po yung trabaho ko dito. Nagpapasounds habang kumakain, minsan pag walang ulam, habang kumakain, nanonood ng mga mukbang. Ganun. Style lang ba? Masarap siya kasi medyo matamis na medyo maanghang. Yung lasa niya parang parang humba ba. Kasi kadalasan talaga hindi na ako nakakaalmusal. Ngayon kasi tulog pa sila. Ang oras ngayon is na 10. Tulog pa sila. Kanina lang ako tapos na ako nagtrabaho. Ako kakain. Naglinis na ako. Nakasalang na yung nilalabhan ko sa washing. Lahat naglinis na ako. Hintayin ko na lang darating yung amo ko kasi tatanungin ko kung ano yung lulutuin ko. Kasi yung amo kong lalaki, ano yan, pag hindi niya type yung luto mo, papagalitan ka dapat. Sabihin mo bago ka magluto kasi nakatry ako. Tulog sila. Halimbawa, ngayong kahapon, nagluto ako ng isda. So, siyempre, ngayon, magluluto naman ako ng manok. So, nagluto ako ng manok. Tapos, pagising ng amo ko, nagalit siya kasi gusto niya pala ng isda ulit. Kasi hindi siya nakakain ng isda na niluto ko. Kasi, nagpunta siya sa kasal. Hindi siya kumain. Siyempre, nagluto ako kahapon ng isda. So, siyempre, kinaumagahan, magluluto ako ng manok. Nagalit siya. Sabi niya, gusto ko magluto ng manok. Dalawang beses talaga ako nagluto. Tapos, nasana ako nagluto ng magluba. Next video ko, ipapakita ko paano magluto ng magluba. Ayun, nagluto ako ng magluba. Natapos ko na siya. Ito ako ulit ng isda. Kain muna ako. Bakit Dunkin Bank?
Buti nga to guys kasi pinilan na ako ng amo ko ng upuan. Nung una, nakatayo ako pag kumakain. Yan guys, budget lang yung ulam ko. Kinatipid ko yan para mamayang tanghali. Gusto kong kumain. Tapos gabi. Kasi ako, gusto ko talaga kanin. So, nung bago ako dito, nahirapan talaga ako mag-adjust kasi yung tiyan ko humahanap talaga siya ng kanin. Buti na lang, nakaamo ako hindi ako pinagbabawalan magluto ng kanin. So, pag may time ako, naluto ako ng kanin na puti, tapos itlog, tanghali naman, kanin na puti, itlog, gabi, tanghali. Ganun, itlog lang kadalasan dito. Kasi yung manok na halimbawa manok yung lulutuin ko. Yung manok na isa, sa kanila lang yun. Kulang na yun sa kanila. Dati, nung maliit pa yung alaga ko, kasi nung dumating ako, 1 month and a half bago nanganak yung amo ko. So ngayon yung bata na inaalagaan ko, malaki na, mag-4 na. So, syempre, kulang na sa kanila yung isang manok. So, hindi na ako nakakakain ng manok. Yun na lang itlog. Pag may time ako, magluto ako na sa akin. Hindi naman ako pinagbabawalan ng amo ko. Okay lang naman. Yun, nakaano rin naman ng amo kahit na medyo kuripot. Pero at least sa pagkain, pinapabayaan ka lang kung magluto ka ng kanin na puti.
Taba. Kaya ko ano. Nakakamiss na magsimba. Ayan guys, tapos na ako. Tapos ito, mamaya na naman yan. Iinit mo lang yan. For us. Hindi ko kasi alam kung anong oras sila umuwi kagabi. Umalis yan sila kagabi. Ako lang at saka amo kong lalaki yung natira dito. Tapos pag umaalis yan sila, syempre, yung katulong, maaga rin natatapos. Pasok na agad ako sa kwarto kasi hindi ko na yan sila hinihintay. Malaki naman yung alaga ko. Marunong nang magbihis sa kanyang sarili. Yun lang amo kong ano sa kanya, papasuot ng hapada, diaper. Kasi, pero every night lang pag natutulog. Yung diaper yung alaga ko, 4 years old na. Thank you, Lord. Let me say I am strong. Let the So, ayan na guys. Tapos na akong kumain. Wala pa akong trabaho ngayon. Kasi kaya, nakakapag-sideline ako sa online. Nagre-reseller din ako. Kasi medyo mataas yung oras ko. Nung hindi pa kami lumipat dito sa bago nilang bahay. Weird ako kasi nakaupo lang, cellphone ng cellphone, umiinit na yung puwit ko. Hindi ka naman pwedeng pumasok sa kwarto mo. Kasi nga malayo. Ang kwarto namin is dito sa floor na ito, sa bahay namin na bago. So, akyat ka. So, yun, hindi ka pwede kasi walang kontak. Walang kaming kontak sa amo ko. Hindi ko binigay yung, wala akong WhatsApp sa kanya or ano ba na may kontak kami, wala. So, doon lang ako sa kusina, nakaupo, ganun, cellphone, cellphone. Hintayin mo lang yung oras kasi, bawa ganyan, habang naglilinis ako, habang naglalaba, nagpunas na basta, sinasabay-sabay ko kasi yung trabaho ko, tapos yung alaga ko is, iba sa alaga ng iba, kasi, nasasabi ko talaga na, yung mga alaga ko is, sila yung pinakamabait na sila na yung pinakamabait na mga bata dito sa kanila. Kasi kinukumpare ko sila sa mga pinsan nila. Pero itong mga alaga ko, nakikinig naman pag sinasabihan mo, tapos malinis kasi yung amo ko kasing babae.
dinidisiplina niya. Kasi ano ako dito 1 month ako dito. Kinausap ko yung amo ko na kung pwede bigyan niya ako ng authority ba? Bigyan niya ako ng authority na disiplinahin rin, di man yung authority kasi nakalimutan ko anong term yun. Basta bigyan niya ako ng pahintulot. Bigyan niya ako ng pahintulot na disiplinahin ko yung anak niya. At saka kung tubig lang naman ang kailangan nila, marunong na sila na lang ang gagawa kasi mag-isa lang ako. Yun kasi mabait naman tong amo kong babae. Super mabait yung amo ko. Wala kang maririnig na gargar sa kanila, yung murmur, yung tuk ganon. Gargar yun Hindi pala utos tong amo kong babae pag tinatrabaho niya yan, nagbabrush ng carpet, ganun. Pag nakita niya na medyo busy ako, nagbabrush siya ng carpet, yung amo kong babae. Tapos yung mga alaga ko rin, hindi naman masyado makalat kagaya dyan sa ibang bata na tapon dito, tapon doon. Kasi nga, may disiplina. Tapos ako rin, sinasabihan ko rin sila na ako lang mag-isa dito. Pag yung mga basura nyo, hindi nyo maitapon sa tamang lugar, paano ako? Hindi naman dalawa yung katawan ko, ganun. Kinakausap ko yan sila. Bait kasi yung amo ko. Ang lalaki lang medyo palautos yung lalaki kasi kahit tubig at saka asri niya lang. Iutos niya yan sa'yo. Pero yung babae, hindi masyadong palautos yung babae. Siya nga yung minsan nag-steam ng mga mga abaya at yung mga yung dito niya, nakap niya, siya yan. Yung amo ko babae talaga mabait. Kaya nag-stay ako dito, hindi ko talaga in-expect na abot ako dito sa kanila ng 4 years. Kasi ako honestly, ako natawa. Ang baba talaga ng pasensya ko. Tapos ang gusto ko, yung iba-iba ba, yung may challenge na tinatawag. Kasi hindi na sana ako babalik dito. Punta sana ako sa ibang lugar para another na naman ba na experience, ganun. Another environment, another amo. Kasi parang nakakasawa na pero hindi pumayag yung asawa at saka nanay ko kasi honestly, ang payat ko talaga sa Pilipinas, ganun. Dito ko, ganun. Pero ngayon, medyo na yung mukha ko. Maliit lang talaga ako. Pero medyo na yung katawan ko, yung medyo nagkalaman. Pero nung sa Pilipinas, Diyos ko Lord, dito ko. Sabi nga nung kapatid ng amo ko na yung friend ko, yun mabait yun. Mapagbigay itong amo ko kasi medyo kuripot. Ang naibigay lang talaga ng amo ko, yan is uniform. Di ako na bilhan ng panty. Naghingi ako dati ng bra, ganun lang. Pero super ang bait ng amo ko kasi hindi naman kasi perfect yung tao na yung yung ideal mo talaga ng amo. Ang importante mabait lang. Na yun, may online naman yun yung may kapatid yung amo ko, sabi niya, Lisa, nung dumating ka dito, kasi Lisa yung pangalan ko dito, kasi hindi nila nabibigkas ng maayos yung Liesel, kaya Lisa, sabi niya, Lisa, nung dumating ka dito, sabi niya, nung dumating ka dito, yung dito ko daw, ganun, kasi payat ko talaga, payat ko, tapos, ngayon, ganyan na daw. Ganyan. Yung kapatid ng amo ko, mabait yun. Mabait din yun. Tapos vibes kami nun. Pero masakit din yun magsalita. Kasi sabihan kanya yun na timapi mo, wala kang utak. Yung kanya. Pero mabait. Mabait din siya. Pero ganun lang talaga siya magsalita. Pero itong amo ko, hindi ko talaga to narinig na sinabihan ako ng sura, yung bilisan mo. O sinabihan ako na yung mga haywana, yung mga ganyan, mga intimapimok, mga ganyan. Hindi ko talaga yan naranasan sa amo ko. Itong amo ko talaga na babae. Super wala akong masabi. Yun lang guys. Na ako. Banlawan ko na yung nilalabhan ko kasi manual lang yung washing namin dito manual. So, ngayon kasi tulog sila. Tagal pa na naman yan sila kakain. Mga 4, 5. Iwan ko ano kayang lutuin ko ngayon.
So, yun lang guys. Please don't forget to subscribe my channel. Like, comment. Pwede rin kayong suggest kung anong gagawin ko. Kasi ngayon, yung nila dito is paulit-ulit lang. Yung recipe na niluluto ko dito is kabsa, laham, marak, biryani, red rice, magluba, ano pa ba? Yan lang yung niluluto ko dito. 5 lang. Pag natapos ko na yan, hindi ko na alam kung ano pang lulutuin ko. Kasi yun lang naman yung mga recipe na niluluto ko dito, pabalik-balik in every week. Ganun na, request ako na gagawa siya ng menu kasi nga, yung amo kong lalaki. Kung ano yung naisipan niya na gusto niyang kainin, pag dapat yun ang lulutuin mo. Kaya, yan, ilang beses na yan kami nagkasagutan sa luto lang, menu. Yun, nagpagawa ako sa kanya ng menu. Hindi pa rin yun nasusunod yung menu. Kaya ngayon wala na naman ako menu. Hintayin ko. Pero pag hindi pa yan sila gigising, hindi pa siya lalabas ng 11, kasi magluluto na lang ako. Pwede naman ako magrason na kasi wala siya, ganun. So, ayun na nga guys. Thank you so much. God bless us all. Bye-bye. Maglilinis lang. na ako. Banlawan ko muna yung mga damit doon sa washing. Bye-bye.